Kaya ngayon, higit kailanman, dapat nating isabuhay ang diwa ng Marso 8, ang diwa ng mga manggagawang babaeng tumindig para sa pantay na sahod, para sa karapatan sa pagboto, ang diwa ng mga martir ng Triangle Shirtwaist Tragedy na nag-alay ng buhay upang magising ang mundo, ang diwa ng mga Pilipinang martir at bayani mula kay Gabriela Silang hanggang sa mga kababaihang anak pawis na tumitindig magpasa hanggang ngayon. Hindi pa tapos ang laban, malinaw na malinaw ito sa atin. Nandito pa rin ang pagsasamantala sa mundo ng paggawa, nandito pa rin ang kawalan ng tunay na reformang agraryo na magpapalaya sa mga kababaihang magsasaka. Nandito pa rin ang karahasan mula sa tahanan hanggang sa mga pampubliko at digital na espasyo. At nandito pa rin ang epekto at banta ng mga digmaan sa daigdig na nagpapahirap sa ating mga ina at mga anak. Kaya muli, ang hamon sa ating plenaryo, sa ating pamahalaan at sa buong sambayanan, makiisa sa diwa ng Marso 8. Isang bagay na kailangan natin alalahanin at ipagpatuloy kahit tapos na o matatapos na ang buwan ng kababaihan. Kahit hindi Women's Month, kinakailangan ng ating aksyon. Suportahan ang mga panukalang nagtataguyod ng tunay na security, ng jobs, disenteng sahod, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, sa pagtatanggal ng VAT, sa pangunahing bilihin at excise tax sa langis, ang komprehensibong proteksyon laban sa karahasan. Kilalanin at respetuhin ang karapatan ng mamamayan, lalo-lalo na ng kababaihan na mag-organisa at magpahayag ng malaya. Dahil ang pagsusulong ng karapatan ng kababaihan ay ang pagsusulong ng isang lipunang tunay na malaya, maunlad, progresibo at ligtas para sa lahat ng kababaihan at ng buong sambayanan. Maraming salamat, Madam Speaker. Mabuhay ang mga manggagawang kababaihan ng Pilipinas, ang mga kababaihang anak pawis sa buong mundo. Mabuhay ang diwa ng Marso 8. Maraming salamat.